muli nababalik po ang inyong amang ikaw ang star. Ito po ang Teen Star Season 1 Online Chikahan. Together with your host for today, ang nag-iisang kabagera star. Diba kundi si Queen Botcha. So, Darwin, hello pa rin sa'yo. Kamusta ka naman? Ayan Okay ka po. pa naman ba? Yes po, okay Kung na. kanina po mga kanbarkada sa pag-usapan natin ang picture niya, ngayon naman po ay pag-uusapan natin ang dumating sa kanyang opportunity na kung saan ito yung stepping stone niya. Ikaw naman magre-reveal o ako na magre-reveal? Kayo na po. Ayan, syempre, mayroong biglang dumating si opportunity para umabak sa pag-arte. Tama ba ako? Yes po. Ayan. So, paano nag-umpisa to at paano dumating sa yung opportunity na yon? Actually po, di ba nga po, nag-start po ako sa entertainment industry po. Way back, I Can See Your Voice. Yun po yung first ko pong lumabas sa TV. Ay experience audition po, super hirap po, lalo na taga-province po ako. Tapos, Manila, di ba? Ang hirap po. Tapos, ginawa ko lang po yung best ko and then nakita naman po ng director. Kasi po, during that time po, kahit po meron na pong accommodation, kahit meron na pong pera po or napakain na po kayo, may tanggalan pa din po nagaganap po kahit nakapasa ka na sa audition. Doon po sa mismong loob ng final rehearsal po. Pwede ka pong matanggal at mapauwi, ganun po. And then, binigay ko po yung best ko. And then, yun, nagtuloy-tuloy po hanggang makasama sa taping. And then, nanalo po ako. And then, after that po, I was a choice po sa Mount Judgmental po sa Itbulaga po. And then, may talent feed din po doon. Malaki din po. Binigay po agad right away, 5,000 pesos. And then, naging po ko, Barangay 5 Fanalo player po, guest player po. So, kasama ko po sila mga sikat na influencer din po and iba't iba po tao. Tapos yun po, nag-guesting na po and then nagpe-perform and then also yun nga po, tinry ko po yung acting po. So, from isang mundo lang, Yes. nanganak. So, ang doon is connections. So, Diba? Kumbaga, yun lagi natin sinasabi mga ka-teen barkada Kumbaga, tayo maging kampante sa isang bagay na parang at the moment is yun na lang. Kailangan always give our best. Kasi may possibility or tendency na manganganak yung pinag-uuhirapan mong yan Even sa mga events ko, ayoko maging kampante sa mga hosting skills, sa mga kasi what if kung may makapanood sa yung ibang mga directors, ibang mga talent coordinators, di ba? Na parang sasabihin, ay may potential tong batang to. So, pwede ka pa niyang ma-consider sa mga ibang projects nila. yes po. Di ba? Ganon. Connections, di ba? So, ikaw naman nung time na yun, nung nag-guesting ka na, nakakaipon ka na sa anong una mong ginawa dun sa mga budget mo? Ikaw ba is nag-invest ka ba ng mga damit, kagad? Or ikaw ba dumating rin sa point na para naging ubus biyaya ka rin? Ay, Diyos me. Dahil nga po, breadwinner po ako. Tapos, ako din po yung gumagastos po sa lahat. So, hindi po yung maiwasan ko. But, yung paggastos ko po, ginagastos ko po siya in necessity po. Yung kailangan po, needs po, not wants. Kasi may ibang mga artist, diba na hindi naman, not to mention everyone naman na kumbaga parang lumulubin. Kumbaga parang naging ubos biyaya sila, naging one day millionaire sila. Kumbaga parang ang thinking kasi okay lang, may project pa naman ng kinabukasan. Okay lang, may show pa. Kumbaga hindi nila inisip bukas, diba? So paano mo na
panatili na isistema sa ganon. Kasi sabi mo, kahati rin sa family, kahati rin sa mga gastusin. Hmm. Paano mo siya naitawid? Actually, pag may mga fries po ako actually dapat nga yung binigyan ako ng opportunity po sa Barangay 5 Panalo, and without knowing po yung price po nun is 100,000 pesos po. Ganun po kalaki yung price nun. And during po sa taping po, may mga nanalo po ng price na yun. And then sa batch po namin, sa cycle po namin, wala po sa part namin. And kung nanalo po ako doon, siguro in-spend ko yun sa business po, ganun po siguro. Pero yung sa pera nga po, the way nag-spend po ako, sabi ko nga po, more on basic needs po ako. Kasi po, yung naman po, kaya naman pong may pwede naman po mag-sponsor po ng mga damit po, something like that, mga skincare, something like that po. So, ayun po, more on basic needs pa rin po. Hindi ba dumating sa point na parang napagod ka? Ay, napapagod po ako sometimes po kasi hindi po talaga biro pag nag-audition po kasi syempre, di ba? I mean, napagod ka, dumaing ka na parang nabibigatan ka na. Kasi sabi mo sa amin, di ba, breadwinner ka, tapos ikaw rin umaano sa para sa sarili mo. Yung parang hindi ka ba dumaing sa somehow point sa inner mo na parang I'm so tired. Gusto kong huminga. Ayun, tama po kayo dyan. Correct po. Actually po, dumadating po sa point ko yun na what if hindi ko pinapadala ito yung mga pera. Kasi every month po, nagpapadala po ako sa parents ko po, and then also nagsisave din po ako sa akin. Nabibili ko din po yung gusto ko. Like, ayun nga po, may bago na po akong phone. Nagka-iPhone ako with all of my hard work po, and then mga gamit po ng mga branded po like shoes, bags, something like that. Because pinaghihirapan ko po yun. But syempre po, nagpapadala pa rin po ako. And iniisip ko po na what if hindi ako nagpadala, like may other workmates, something like that. Siguro po more on marami na po napundar sa sarili ko. Kaya lumabang ka lang, nilaban mo lang talaga. So, wala naman po tayong magagawa kasi po ikaw ba yung person, maka-family talaga? Yes po. More on family po ako, and if you look my page po, and po, po, family po, family oriented. Ikaw ba wala ka bang karelasyon? Secret. So, paano dumating pag sabak mo sa pag-arte? Paano to na-continue? Actually po, nag-start po ako nun sa isang movie po. And then, kinuha po akong student po. Nag-class A student po ako doon. Grabe po yung hirap ng ng taping po kasi po nag-start po kami umaga po 6 a.m. and then umuwi po kami 2 a.m. po ng madaling araw. Sabi ko, hindi ko talaga feel to. Parang ayoko ng ganitong feel, ganyan. And then, hindi na po ako nagtuloy, hindi na po siya naulit kasi matagal na din po way back 2023 po, if I didn't forget. As far as I know po, 2023 po yun. Lasting moment po yung taping kay Kuya JM De Guzman. And then, ngayon po, may po sa akin, nag-encourage po na sabi niya, itry mo yan kasi workshop naman. And then, di ba may mga bayad po yung workshop, nabigyan po ako ng opportunity po na libre po yung workshop na wala kang babayaran. And then, binigyan po ako ni Direk po ng isang role po na parang lead role na din po dahil best friend po is bida po sa isang actually gusto ko. So, this time Katin Barkada, medyo bibitinin muna namin kayo dahil sa kami pagbalik. Itutuloy po natin ang ating kwentuhan together with Darwin Miranda. Balik yan na ikaw ang star, Teen Star Season 1. Ulit na.